Guys, magandang araw po sa inyo. So, ang ating i-take up ngayon sa video natin for today is about the communication. So, Army, ang Armed Forces of the Philippines, mayroon tinatawag pong Signal Corps. So, basahin po natin at ipopost ko dyan sa taas para mabasa nyo rin po. The Armed Forces of the Philippines AFP Signal Corps is the sole provider of signal support and service for the Philippine Army. So siya pong provider, nagsusupport sa serbisyo ng mga sundalo natin sa field. So, it also known as cyber warriors. So, sa cyber, siya din po warrior din po siya. Kung may mga hackers, may mga na nagja-jam o nag-ano sa atin, naghahang sa communication ng AAP. Cyber Warriors of the Philippine Army. The AAP Signal Corps is responsible for ensuring effective communication and coordination with the armed forces of the Philippines. So, sabihin niyan, siya pong responsible sa komunikasyon sa Armed Forces of the Philippines, sa Army, Navy, and Air Force. Ngayon, mapasok po tayo sa signal, no? So, sa field, sa tactical, sa operation, sa operating tools natin, as my experience, ang ginagamit po natin yung mga tactical radio. Ito po yung tinatawag na PRC-77 and PRC-773. Ito po yung US radio. Ito po yung tawag na FM radio. Ibig sabihin, frequency modulation. So, to the principle of FM, line of sight po siya, ang signal niya. So, pag mayroong barrier, nakaharang ng obstacle na bukid, dito sa ilalim, hindi po siya makaano. So, kailangan makita sa high ground para ang line of sight signal niya ay diretso para meron po silang communication. Then, kung ilang kilometers ang cover ng radio niya. So, meron pong tinatawag na AM radio. Ito tinatawag na amplitude modulation radio. So, ang signal nito ay through ionospheric sinosphere. So, kung anong condition sa itaas. Pero ito ay due for interference. Ito, maraming interference po ito. Di pareho po sa radio ng frequency modulation, yung line of sight, walang interference, diretso talaga. Ito ay grabing interference ito. Yung mga nature interference, man-made interference. So, kailangan magaling ka dito. Ito tinatawag na 187 ng tactical radio sa field, sa amplitude modulation. So, tinatawag mo kung ma-dial mo ito sa upper sideband. Kung hindi mo malakas ang interference sa upper sideband, so bababa ka, pupunta kayo sa lower sideband para magkaintindihan kayo, magkakuha kayo ng mga message. Then, ang ganito, maraming battery ito. 48 batteries ito, dahil ito yung dinadala ko noon. Daming, tapos may reserva ka pa niyan. Yung battery yung maliliit, yung battery ng everyday na ginagamit, pinapasok, 48, ang dami. So, ang cutting container niyan is wire lang. Ihagis mo lang yan sa field. Pag may encounter na, ihagis mo lang yan. Tapos kontak ka na. Pero yung hinagis mo na wire na antenna niya is may cutting po yun. Cutting container through wavelength. Kung ilan ang wavelength sa frequency mo, yung frequency na ginagamit mo, yun yung kakating mo sa antenna mo, isa-set up mo na, ipupull mo na, or pagkagis mo, so compatible yung frequency sa antenna mo sa cutting of antenna. So kung mag-message ka dyan, gagamit pa kayo ng mga cipher and decipher messaging. Kailangan may security of transmission po kayo. Mag-double talk ba kayo o single and double transmission, mag-cipher, decipher po kayo. So yun ay mga SOP na po natin yan for the secrecy ng ating komunikasyon. Ngayon, i-take up naman natin ang meron nung nakalagay dyan sa taas, sinabi ni General Bradley na
the Signal Corps does not claim to have war, at the Signal Corps does not claim to have won any battle, but the battle has ever been won without the Signal Corps. Ibig sabihin po, sabi ni Gerald Bradley, nung general ng World War II na US soldier po, US general, ang sabi niya, hindi naman nakiklaim ang Signal Corps na manalo sa gera. But sa war, but walang battle, walang gera na pwedeng manalo na walang Signal Corps. So, kailangan talaga may communication kasi yan ang command eh. Command and signal po ang tawag yan. So, meron po tayong tinatawag na 5 means of communication. Ito po ay number 1 is whistle. Yan, ipopost ko sa taas. The whistle is excellent signal device used by small unit leaders. It has, however, some disadvantages. The sounds of whistle from adjacent unit may confuse the men and its effectivity. And its means of communication may be adversely affected by normal noise that exists in the battlefield. Okay po yung yung whistle. Pero mayroong disadvantage siya, hindi marinig, may nung parang nung World War II, magwiwisil yung Britain officer na mag-by-way ng attacking nila. Pag whistle noon, akit lahat sa ibabaw, nasa trenches sila eh. Yun, attack yun ang whistle, ang signal of So, isa yun. So, meron pong semaphore, number 2, ito yung ginagamit, semaphore signaling. Is really used today, except in the Navy where such method of communication is still being used as backup communication mean between ship at sea. Ito yung ginagamit pa rin ngayon, backup communication lang ito, pero high-tech na po ngayon. So mayroon na silang mga radio, then mayroon na mga communication sila na makipag yung barko sa barko, magkaroon ng communication sa Navy. Yun po tinatawag na plug, signaling, plug, ito, yan, may plug po yan, may code po yan. As the same, pareho sa Morse code ang code niyan. May mga code po yan, mga ganun-ganun. Meron pong code yan. So, number 3 is Morse code. Ito na, nabanggit ko na. Morse code, ito po Morse code, ito po ito ang invented and father of Morse code is si Samuel F.B. Morse. In honor sa kanya, pinangalan niya sa kanya ang code niyon. Yun yung ginagamit sa mga telegraphy. Ganyan po yun. Morse code is an internationally, pang-world yan, pang-international. Non-communication code use an alternate to voice radio communication transmission. Is much slower than voice radio communication, but it is as reliable. Morse code messages may be relayed through dots and dashes, pero sinabi ko, on the telephone or through short and long flashlight or signal light. Itong Morse code po ito ginagamit sa radio telegraphy. Kasi kung radio telephony po ang gamit mo, yung voice, magkakaroon po ng minsan ng frequency, maraming interference sa voice transmission, nagja-jump siya, kaya na-interfere siya, karoon ng interference. Di pareho ng Morse code, continuous po sounds niya. Halimbawa, yung signal niya, diretso lang po yun, kahit pa may natural interference diyan o man-made interference, true and true po siya. So, kung tatawag niya na CW, continuous wave. So, Morse code po reliable po yan kaysa radio transmission lang. Yung voice, mas okay po siya, true and true. Kaya lang mabagal. Kasi na-experience ko yan, schooling ako ng yung Morse code ganyan, tinatawag sa aming subject niyan ang namin yan kurso namin low speed radio operation course. So nag-schooling ko niyan, specialization as a radio operator, ilang buwan yun, hanggang receiving ako 12 group per minute.
Pero transmission, abot ako 17, 15, mabilis mag-transmit. Kasi yung pinakamahirap po yung sa receiving, excuse me, sa telegraphy, ngayong Morse code, nagdidikit-dikit na po yan. Magiging similar na siya, pareho, dikit-dikit na. Kala ko mabilisan, may nagpapadala sa'yo, ikaw nagre-receive. Ay, sakit sa tenga po yan. Alam mo, dida. Pag mabilisan na, mga 10 words per minute pang padala sa'yo, dikit na po yan. Alam mo, si, daddy, yung daddy. Memories ko pa rin. Once na marunong ka niyan, na pag-aralan mo yan, ay hindi po mawawala sa iyo. Pero sa akin, hindi pa rin nawawala kahit retired na ako. Puro yung Morse code po na yan, sakit ang tenga. Kailangan talagang training. So, tagal ako dyan. Nakapasa din ako sa schooling. Sa out of 70 na student na army na nag-schooling, 32 lang kami naka-survive. So, class 10 po ako niyan. Ang schooling din po ako sa COMEL, Communication Electronics. Na-take up din ito. Pero pag schooling ng COMEL, wala na. Sisyo na. Tapos na ako ng radio operation course, LSROC. So, yan po ang Morse code. Pinaka po yan. So, ang maganda po sa Morse code, continuous ang wave niya, hindi po siya may interference. Kailangan ang radio operator niya ay magaling, pati na nagre-receive. Pinakamaganda yun, magaling ka mag-receive. Kasi pag-transmit, dali lang eh. Gamit ka lang po ng carrier niya, kukunin mo lang eh. Mga diba, error. Mag-ulapter ka, di mo na-receive. Dida. Sabi niyan, ulapter. Sa transmit sa radio telephone eh. Ulapter yan. Sa Morse code, dida, AAA. Opo, yun. So, yun po ang Morse code. Ang sunod po natin ito ay ang number 4, special signal. Ito pong special signal, yan sa taas, ito po yung tinatawag na virus pyrotechnic, and smoke signal may also be effective to signal the time to attack, to withdraw, or to commence performance a specific task, such as seize or ship supporting files. Ibig sabihin po nito, yung mga pyrotechnic din, mga smoke signal, smoke signal, kailangan maglipat ng walang posisyon. Makikita ka ng kalaban, so kailangan mo cancel mo. So, ihagis mo yung smoke signal, kung color white ba siya, ganyan. Takbo na kayo, then hindi na kayo makita, so cancel mo yun. Then, pag may kalaban mo kayo gustong patirahan sa supporting units nyo, fire support, hagis nyo ng red color. Sabihin nyo sa chopper, helicopter, yun, yung red color, yun ang kalaban. Birahan nyo na, sabihin, birahan nila. So, mag-support sila ng fire support. So, yun po ang tinatawag na special signal number 4. So, ang number 5 natin, ito yung tinatawag na, arm and hand signal. Arm and hand signal are often made as part of unit. Is OP and may vary from one unit to another. This silent means of relying command to the men are usually used during patrols or infiltration mission when silent is extremely important. Following are the standard arm and hand signal. However, you may devise your own for your unit, but be sure your men understand the meaning you use them. Okay, yung po ang ibig sabihin, kailangan yung arm signal, for example po, ganito po yun. Sa operation po kayo. Yung lead scout, yung nanguna, may nakita na bahay, akala niya encampment, so may tao. So, ganun siya, ganun agad siya. Ibig sabihin, hold po yan, hold. Tapos, ganun siya. Sa team leader, ibig sabihin, team leader, punta ka dito para makita mo. Tapos, ganunin mo siya. May bahay. Tapos, may tao. Yun nakita, may dalawang tao. Dalawa, isa ba? Yun. So, nakita yun. So, yun ang, mag-hand signal din ng officer. Punta niya sa isa. Kasi bawal na po magsalita dyan.
Kasi marinig kayo dyan. So, tinatawag na silent ano yan eh. So, kaya gumagamit na ng hand signal. O para ma-perform natin na maayos ang task natin, so gamit tayo ng hand signal na proper na alam din ng mga tao natin kung ano yung mga hand signal na yun para hindi magkaroon miscommunication. So, yun lang po ang ating video for today about a basic signal. So, hindi pa natin pwedeng i-take up mga secret ng EP dito sa ating video dahil yung po restricted po tayo dyan. So, yung atin lang yung mga basic na information para na sa inyo. So, yun lang po. Maraming salamat. Any comment, just comment below section of comment section below. So, thank you very much to all applicant of Cadet Soldier and AP retirees. Mabuhay ang Force of the Philippines. Mabuhay din po ang bayan kong Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay. Salamat sa inyong lahat.